Hindi ko na siya kayang tagalan. Ubus na ang pasensya ko sa kanya. O ano nga? Magkakampihan ba tayo laban kay Amador? O sige. Hindi ko pwedeng sabihin kay Dr. San Roman na aalis si Marichuy para magtrabaho. Sinabi niya ba kung saan? Oo, doktor. Ang sabi niya sa akin, magtatrabaho siya at mag-aaral sa isang klinika at hindi yun dito sa syudad. Daniel! Wag! Tumigil ka na! Tama na yan! Nakikiusap ako! Pwede ba umalis ka dyan? Sige, walang problema. Paandarin mo na! Paandarin mo na para matapos na ang lahat! Para mapatay mo na kami ng anak mo! Miguel, hindi ako aalis dito! Ana Julia, itigil mo na ang kabaliwang ginagawa mo! Kung talagang mahal mo ako, kalimutan mo na ako! Alisin mo na ako sa isip mo dahil hindi kita kaya mahalin kahit na kailan! Kailangan mong panagutan ng batang ginagawa! Wala akong anak na likha lang sa imahinasyon ng isang baliw! Hindi mo ako pwedeng basta iwan na Ana Julia, huwag mo nang ipagpilitan pa sa akin ang sarili mo! Tumigil ka na! Bitiwan mo nga ako! Para ka na rin isang kriminal na pumatay sa sarili mong anak kung magagawa mo siyang magpanagutan! Pupuntahan niyang babaeng yun, makikipagkita siya kay Marichoy. Pero hindi ko hahayaang mangyari yun. Vicente? Vicente? Anong nangyayari? Nasaan ako? Ay, narito ka sa bahay ko, Vicente. Halika. Oh, ingat, ha? Dahan-dahan. Tutulungan kita. Vicente, nakita mo na ngayon ang resulta ng ginawa mo? Mahal ko, kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Ipaglalabang Sobra ka na talaga! Daniel, tama na! Utang na loob! Walang idudulot na maganda yung pag-aaway niyo yan! Ipagpaumanhin mo sana ang nangyari pero gusto lang kita makausap. Alam mo, Vicente, nakapag-isip na ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pang kahit na ano. Pero mahal ko, Wala na! Gusto tawagin mo! Tama na yan, Daniel! Ano ba? ayoko mamatay na nag-iisa. Makinig ka, Vicente. Ang totoo, ikinalulungkot ko talaga ang kalagayan mo ngayon. Pero may iba na akong mahal at yun si Daniel. Ayoko siyang mawala. Lalo na kung ang magiging kapalit noon ay ikaw. Isang lalaking hindi ako pinahalagahan. Paano ka nakakasiguro na mahal ka nga ng duwag na to? Na nagawang sakta ng isang may sakit at walang kalaban-laban na katulad ko. Ginawa ko yun para malaman din namin ang totoo. Kung totoo nga bang talaga may sakit ka. Alam mo ba? Sa tingin ko palabas mo lang yan eh. Bukod pa riyan, isa kang kriminal. Maaring nakaligtas ka sa hustisya pero sigurado may kinalaman ka sa pagdukot kay Rafael. Vicente, totoo man yun o hindi, alam ko magkakaroon din ng liwanag ang lahat. Ay, ikinalulungkot ko dahil siguradong sa kulungan ka babagsak. Magpapakabait ka, anak ko, ha? Ayoko malalaman na binigyan mo ng sakit ng ulong lolo't lola mo. Dito ka ba matutulog babayang gabi, iha? Alingkante, nasa Mexico lang din ako. Uuwi ako mamayang gabi. Siya nga pala, papunta dito si Dr. Iturbe. O sige na, balik na. Pagpalain ng Diyos ang araw mo, Maria de Jesus. Sana'y swerteng ka sa trabaho mong yan, mahal ko. Salamat po. Ingat. Ganon din ang hangad ko, iha. Basta kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako agad. Darating ako kahit ano mangyari, ha? Papa, ano ba naman po kayo? Wala namang masamang mangyayari. Huwag po kayo mag-alala. O, sige. Siya nga pala, Iha. Gusto mo bang tumawag ako ng taong pwedeng sumama sa'yo para alalayan? Hindi na po, Mama. Kaya ko na ngayon alagaan ang sarili ko. O, paano? Alis na po muna ako. Sigurado ka bang kaya mo na? Sabihin mo lang sa akin. Sasabahan kita, wala akong gagawin ngayon. O, sige. Alis na po ako. Maglalaro tayo, ha? Marichuy, mag-usap tayo. Bakit na naman, Juan Miguel? Kailangan ko bang sabihin sa'yo ng paulit-ulit na ayaw na kitang makausap? Marichuy, alam ko ang mga sinabi sa'yo ni Ana Julia at gusto ko malaman mo na hindi totoo lahat yun. Anong hindi totoo, Juan Miguel? Alam ko na kung ano yun. Ang pagbubuntis ko, tama ba? Ay, napakaduwag mo talaga. Hindi ka dapat maniwala sa kanya. Marichu, hindi ka dapat nagtitiwala sa irresponsableng lalaki na to na parehong pinaglalaruan ng damdamin natin. Yun ang sinabi sa amin ni Dr. Iturbe na kailangan namin sundin ang lahat ng bili niya.
Pero may ililigtas ba talaga nun ang buhay ng bata? Sa ngayon, yun ang makakatulong. Pero ang bone marrow transplant lang ang sigurado makakapagpagaling sa bata. Ayaw namang pumayag na maging donor ng kanyang ama. Ayaw rin niyang pumayag na sumailalim sa analysis. Ayaw niya talaga. Wala na tayong magagawa ngayon kundi ang maghintay. Ang lahat ay nasa kamay na ng Diyos. Lahat tayo dumaan na sa analysis, pero walang sino man sa atin ang compatible. Pakiramdam ko milagro na lang ang makakapagligtas sa buhay ng anak ko. Kaya nga wag muna tayo mawala ng pag-asa ngayon. Dahil nangyayari talaga ang milagro. Marichoy, pakiusap. Ano, Julia, pwede ba tumahimik ka na? Tigilan niyo na akong dalawa, hindi ba? Hindi ba talaga kayo makaintindi? Umalis na kayo utang na loob. Huwag mo naman sana akong pagsalitaan ng sasabihin ko kung anong gusto ko. Huwag niyo akong isangkot sa mga bagay na hindi ko naman dapat pinoproblema. Huwag niyo dalhin dito ang mga istorya ng buhay niyo walang kinalaman sa akin. Umalis na kayo! May problema ba, Marichoy? Anong ginagawa niya rito? Nandito siya para sunduin ako at pwede ba, Juan Miguel, hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Hindi ka sasama sa kahit na kanino. Naintindihan mo? Hindi ka sasama sa lalaking ito. Marichoy, hindi ka alis dito para sumama kahit kanino. Sandali lang, anong karapatan mo para sabihin sa akin kung anong dapat at hindi ko dapat gawin? Sino ka sa tingin mo? Ako ang lalaki nagmahal sa'yo. Ang ama ng anak mo, ang dati mong asawa. Tigilan mo ng panunumbat mo, Dr. San Roman! Huwag kang makialam! Tama na! Tumigil na kayo! Ano, wag mo ako! Paano ko kayo? Hindi mo masasabi! Ano ba? Sisisihan mo to! Bakit hindi ka wala akong pakialam? Sa kahit na anong paraan! Uminahon kayo! Tama na! Pwede ba tama na yan? Tumigil na kayo! Tumigil na kayo! Tumigil ka na, Julia! Kaaway! Makinig naman kayo!